Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isa sa mga krimeng naging kontrobersyal sa kasaysayan ng Canada. Nagsimula ang lahat sa isang insidenteng sa unang tingin ay mistulang isang mabagsik na pagpasok sa bahay lamang. Isang ina ang nasawi, isang ama ang halos mawala ng buhay, at ang natitirang buhay na saksi ay ang takot nilang anak na babae. Sa simula ay inakala ng lahat na isa lamang itong walang pinipiling marahas na pag-atake. Pero habang lumalalim ang investigasyon, isa-isa ring nabubunyag ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na sabuatan. Sa gitna kasi ng lahat ng ito ay isang babae na maraming taon nang namumuhay sa isang maingat na binubuo niyang kasinungalingan. May mga lihim siyang itinago ng napakatagal at nang tuluyan na itong nabunyag, nagdulot ito ng mapaminsalang kahinatnan. At para maintindihan natin kung paano nauwi sa ganitong kalaking trahedya ang kaganapang ito, balikan natin ang punot dulo ng lahat. Nagsimula ang lahat ng ito maraming taon na bago pa man mangyari ang krimen, kung saan ang mga magulang ng pamilya ay may napakataas na mga ekspektasyon sa kanilang mga anak. Ang pangunahing tauhan sa ating kwento ngayon ay walang iba kundi si Jennifer Pan. Pinanganak siya noong 17 ng Hunyo taong 1986 sa Markham, Ontario sa Canada, kina Huy Han Pan at Beach Ha Luong Pan na parehong mga Vietnamese. Ilang taon bago siya isinilang, dumating ang kanyang mga magulang sa Canada bilang mga refugee doon. Makalipas ang 3 taon noong taong 1989, isinilang naman ang kanyang kapatid na lalaki na si Felix at ang kanilang pamilya na may 4 na miyembro ay nanirahan sa Scarborough sa Ontario. Parehong nagsumikap ang kanyang mga magulang para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Sina Han at Beach ay nagtratrabaho sa Magna International at ito isang kumpanyang gumagawa ng mga piyesa ng sasakyan sa Aurora na hindi naman kalayuan sa kanilang bahay. Pangarap ni Han at Beach na mabigyan ang kanilang mga anak ng mas maraming oportunidad kaysa sa kanilang naranasan nung sila'y lumalaki pa sa Vietnam, at dahil sa sipag nilang mag-asawa, nagkaipon sila ng malaking halaga at kalaunan ay nakabili ng isang mamahaling bahay sa lungsod ng Markham. Pero kapalit ng lahat ng kanilang sakripisyo, napakataas din naman ng kanilang inaasam sa kanilang mga anak. Marami ang tumutukoy sa ganitong paraan ng pagpapalaki bilang tiger parenting. Ito isang napakahigpit na estilo ng pagpapalaki ng mga anak kung saan inaasahang sila ay magtatagumpay sa kanilang pag-aaral at sa lahat ng kanilang extracurricular na mga aktibidad sa paaralan. Noong 4 na taong gulang pa lamang si Jennifer, pinag-aral na siya ng piano ng kanyang mga magulang. Kasabay nito, sumailalim din siya sa figure skating training nang hindi bababa sa 5 araw bawat linggo. At kahit gustong-gusto ni Jennifer ang figure skating, naputol ang pangarap niyang makasama sa Olympic team matapos siyang magkaroon ng matinding pinsala sa kanyang litid. Habang nag-aaral, naging miyembro rin si Jennifer ng school band kung saan tumutugtog siya ng plauta, at halos lahat ng kanyang extracurricular activities ay mahigpit na binabantayan ng kanyang mga magulang na siya ring sumusundo sa kanya araw-araw. Sa kabila ng napakarami niyang ginagawa, ipinagbabawal sa kanya ang makipagkita sa mga kaibigan, dumalo sa party o school dance, at mahigpit ding bawal siyang makipagrelasyon sa sinumang lalaki hanggat hindi siya nakakapagtapos sa kanyang pag-aaral sa universidad. Naniniwala ang kanyang mga magulang na maaring makaabala ang mga lalaki sa kanyang pag-aaral, at nung bata pa siya, napakaganda rin ng kanyang mga marka sa eskwela. Pero pagdating niya sa high school, unti-unting bumaba ang kanyang resulta. Matalino si Jennifer pero labis din siyang natatakot sa magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Dahil dito, pineke din niya ang ilan sa kanyang mga report card at ipinakita na puro A ang kanyang mga marka kahit hindi naman iyon ang totoo. Halos wala na siyang oras para sa kanyang sarili, at habang tumatagal, ang matinding pressure mula sa kanyang mga magulang na maging mahusay sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay nagsimulang magkaroon ng mabigat na epekto sa kanya hanggang sa nauwi ito sa pananakit niya sa kanyang sarili.
Kapag bumabagsak siya sa pagsusulit o hindi na nanalo sa isang kompetisyon, nagpapanggap siyang ayos lang siya pero ang totoo, nakakaramdam siya ng matinding hiya at pakiramdam niya ay nabigo niya ang kanyang mga magulang. Nang dumating ang panahon ng kanyang pagtatapos sa high school, natanggap si Jennifer sa Ryerson University. Pero matapos siyang bumagsak sa calculus at hindi makapagtapos, binawi ang una niyang pagtanggap sa universidad na iyon. Sa kabila nito, nagsinungaling uli siya sa kanyang mga magulang at sinabi niyang nakakuha siya ng scholarship at nag-aaral sa isang 2 taong science course sa Ryerson University. Ginawa niya ang lahat para mapaniwala sila. Bumili siya ng mga libro, nanood ng mga video at nagsusulat ng mga leksyon sa mga notebook na kunwari ay galing sa kanyang mga kaklase para lang may maipakita sa kanyang mga magulang. Pati ang liham ng pag-aproba para sa student loan ay pineke rin niya. Pagsapit nga ng simula ng semester noong Taglagas, araw-araw siyang sumasakay ng bus papunta sa lungsod na kunwari ay papasok sa klase. Pero ang hindi alam ni Han at Beach, niloloko na sila ng kanilang sariling anak. Sa katotohanan ay nagtuturo si Jennifer ng piano at nagtatrabaho rin sa isang restaurant at bar para masuportahan ang kanyang sarili. Paminsan-minsan, pumupunta rin siya sa lokal na aklatan para gumawa ng mga kapani-paniwalang class notes na ipinapakita niya sa kanyang mga magulang. Nagpatuloy ang panlilinlang na ito sa loob ng 2 taon hanggang sasabihin ni Jennifer sa kanyang mga magulang na natanggap siya sa pharmacology program ng University of Toronto. Sa panahong iyon, humingi siya ng pahintulot na tumira sa bahay ng kaibigan niyang si Topaz na malapit lang sa universidad. Dahil mahaba ang biyahe papunta at pauwi araw-araw, pumayag naman ang kanyang mga magulang. Pero ang hindi nila alam, ang kaibigan niyang si Topaz ay hindi talaga simpleng kaibigan lamang. Ito pala ang palihim niyang nobyo na si Daniel Chi Kwong Wong at ito isang delivery boy ng pizza na nakilala niya noong siya ay nasa high school. Mas matanda si Daniel sa kanya ng 1 taon at nagtratrabaho rin bilang kitchen manager sa bar kung saan nagtratrabaho si Jennifer. Nagsimula silang magkaroon ng relasyon ng palihim noong taong 2004. 3 araw bawat linggo ay nananatili si Jennifer sa bahay ng pamilya ni Daniel. Lumipas pa ang 2 taon at dumating na ang panahon na dapat sana ay magtatapos na si Jennifer sa University of Toronto. Nakahanap siya ng isang tao sa internet na gumagawa ng pekeng transcript na nagpapakitang puro E ang kanyang mga marka at dahil dito, labis ang tuwa ni Han at Beach sa inakala nilang tagumpay ng kanilang anak. Pero dahil limitado raw ang bilang ng mga upuan sa graduation ceremony, sinabi ni Jennifer na iisa lang ang pwedeng bisita ng bawat graduate. Idinagdag pa niyang ibinigay na lang niya ang kanyang ticket sa isang kaibigan dahil ayaw daw niyang isa sa kanyang mga magulang ang makaramdam na siya ay naisantabi. Habang kunwari ay nag-aaral siya sa University of Toronto, sinabi rin ni Jennifer sa kanyang mga magulang na nagbo-volunteer siya sa blood laboratory ng Sick Kids Hospital at ayon sa kanya, madalas siyang mag-duty tuwing Biyernes ng gabi at tuwing weekend at dahil dito, iminungkahi niyang mas madalas na lang siyang manatili sa bahay ni Topaz. Pero hindi nagtagal, nagsimulang magduda si Han at Beach. Napansin nilang wala man lang uniforme si Jennifer o kahit hospital ID, kaya kinabukasan, iginiit ng kanyang mga magulang na sila mismo ang maghatid sa kanya sa ospital. Pagkababa pa lang ng sasakyan, mabilis na tumakbo si Jennifer papasok ng ospital at nagtago sa waiting area ng emergency room. Alam niyang susunod sa kanya ang kanyang ina. Ilang oras siyang nanatiling nakatago hanggang sa makatiyak siyang wala na ang kanyang mga magulang. Nalilito sa nangyari, kinaumagahan ay tinawagan ni Han at Beach si Topaz para tanungin kung doon nga ba talaga nananatili si Jennifer.
Doon nila nalaman ang nakakagulat na katotohanan at sinabi ni Topaz na hindi kailanman tumira sa kanya si Jennifer. Nang makauwi si Jennifer ng araw ding iyon, hinarap siya ng kanyang ama at doon na niya inamin ang katotohanan. Hindi siya nagtatrabaho sa Sick Kids Hospital at hindi rin siya nag-aaral sa pharmacology program ng University of Toronto. Inamin din niyang si Daniel ang kasama niyang tinutuluyan at hindi si Topaz. Gayunpaman, hindi pa rin niya sinabi ang lahat. Hindi niya inamin na noon pa man ay bumagsak na siya sa high school at hindi talaga siya natanggap sa Ryerson University. Dahil dito, galit na galit si Han kaya pinalayas niya ang kanyang anak at sinabing huwag na itong bumalik pa. Pero kahit ganoon, napakiusapan siya ni Beach na payagan pa ring manatili si Jennifer sa kanilang bahay. Bilang parusa naman, kinuha ng kanyang ama ang laptop at cellphone niya sa loob ng 2 linggo. Kapag gagamitin niya ang mga ito, kailangan ay nasa harap ng kanyang mga magulang at paminsan-minsan ay bigla rin nilang sinusuri ang kanyang mga mensahe. Mahigpit ding ipinagbawal ni Han na magkita pa sila ni Daniel at pinatigil siya sa lahat ng kanyang trabaho maliban sa pagtuturo ng piano. At para masigurong alam niya palagi kung nasaan ang kanyang anak, naglagay pa si Han ng mileage tracker sa sasakyan ni Jennifer. Mas naaawa naman si Beach sa kanyang anak. Palihim niyang sinabi kay Jennifer kung saan itinago ng kanyang ama ang cellphone nito at dahil dito, nagawa ni Jennifer na tumawag kay Daniel ng pabulong tuwing gabi habang tulog ang kanyang mga magulang. Kalauna naman ay nag-enroll si Jennifer sa calculus para makuha ang huli niyang credit sa high school. Ipinagpatuloy din niya ang pagtuturo ng piano at kapag may pagkakataon, palihim siyang nakikipagkita kay Daniel. Minsan pa nga ay lumalabas siya ng bahay sa kalagitnaan ng gabi at inaayos ang mga kumot sa kanyang kama para magmukhang natutulog pa rin siya. Pero muli siyang nabisto ng kanyang mga magulang. Dahil dito ay muli silang nagalit at inutusan siyang umuwi kaagad. Muli rin nilang ipinagbawal ang pakikipagkita niya kay Daniel at sinabi nilang kailangan na siyang mag-enroll sa kolehiyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sumunod si Jennifer. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na wala silang karapatang diktahan ang kanyang buhay. Samantala, napagod na rin si Daniel sa kanilang palihim na relasyon at sa lahat ng problemang kasama nito at sa huli, nakipaghiwalay siya kay Jennifer na labis niyang ikinasama ng kanyang loob. Hindi nagtagal, nalaman ni Jennifer na may bago ng kasintahan si Daniel. Pagkatapos nito, gumawa siya ng isang nakakagimbal na kwento. Ikinwento niyang may grupo raw ng mga lalaki na pumasok sa kanilang bahay at gumawa ng matinding krimen laban sa kanya. Sinabi rin niyang nakatanggap siya ng bala sa koryo at sinabi niyang ang bagong nobya ni Daniel ang may plano nito bilang babala para lumayo siya kay Daniel. Dumating ang taong 2010 at 24 na taong gulang na noon si Jennifer. Lumaki siya sa isang napakahigpit na kapaligiran at hindi pa siya nakakapag-club at hindi rin siya kailanman nalasing. Sa panahong iyon, muli siyang nakipag-ugnayan sa dati niyang kaklase na si Andrew Montemer at ayon kay Jennifer, minsan daw ay pinagmalaki ni Andrew na minsan na siyang nag-hold up gamit ang isang kutsilyo. Ayon pa kay Jennifer, minsan ding nabanggit ni Andrew na naisip niyang kitilin ang buhay ng sarili niyang ama. Dahil dito, nagsimula ring pumasok sa isip ni Jennifer ang ganoong ideya tungkol sa sarili niyang ama. Sa isip niya, kapag wala na ang kanyang ama, hindi na magiging komplikado ang relasyon nila ni Daniel at wala nang hadlang sa gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Habang nakikipag-usap kay Andrew, ipinakilala siya nito sa isa pa nilang kaibigan na si Ricardo Duncan at doon, pinagsamahan ng tatlo ang isang plano para kitilin ang buhay ng ama ni Jennifer sa parking lot ng kanyang pinagtatrabahuan. Ayon sa mga ulat, binigyan umano ni Jennifer si Ricardo ng humigit kumulang 1,500 Canadian dollars para sa trabahong iyon. Pero hindi ito isinagawa ni Ricardo at sa halip, kinuha lang umano niya ang pera para sa kanyang sarili. Ayon naman kay Jennifer, hindi iyon bayad para sa anumang plano. Iginiit niyang ang perang ibinigay niya kay Ricardo ay utang lamang na kailangan niyang bayaran. Sa kabiguang iyon, determinado pa rin si Jennifer na ipatanggal ang kanyang mga magulang anuman ang maging kapalit.
Sa panahong ito, nagkabalikan na sila ni Daniel kaya napagdesisyonan niyang kumuha na lang ng isang hitman kapalit ng 10,000 Canadian dollars. Para sa kanya ay kapag naging matagumpay ang plano, otomatikong magmamana si Jennifer ng 500,000 Canadian dollars at ito ay malaking halaga. Naging kaakit-akit ang ideyang ito kay Jennifer at Daniel at lalo na't nagpaplano na silang magsama sa isang bahay. Si Daniel ang nagbigay kay Jennifer ng contact information ng isang lalaking nagngangalang Lenford Roy Crawford na kilala rin sa alias na Homeboy. Binigyan pa siya nito ng isang burner phone para doon makipag-ugnayan at dahil paminsan-minsan ay bigla na lang sinusuri ng kanyang mga magulang ang personal niyang cellphone. Habang unti-unting nabubuo ang plano, nakipag-ugnayan si Crawford sa isa niyang kasamahan na may alias na Sniper. Siya ay si Eric Carty at siya ang kumontak sa isa pa niyang kakilala na si David Milvaganam at ang tatlong ito ay pawang may mga naging kaso na noon sa batas. Hindi nagtagal, isinagawa na nila ang plano na palabasing isa lamang itong pagnanakaw na nauwi sa trahedya. Pagsapit nga ng gabi ng 8 ng Nobyembre taong 2010, nasa kanyang kwarto si Jennifer at nanonood ng telebisyon. Samantala, ang kanyang ama na si Han ay nasa ibaba ng bahay at nagbabasa ng dyaryo bago matulog bandang 8:30 ng gabi noon. Wala pa noon sa bahay ang kanyang ina na si Beach. Lumabas ito kasama ang mga kaibigan at pinsan para mag-line dancing at ito isang libangan na madalas nilang gawin. Makalipas naman ang halos 1 oras, bandang 9:30 ng gabi, umuwi rin ito at nanood muna siya ng telebisyon bago natulog. Sa mga oras ding iyon ay wala sa bahay ang kapatid ni Jennifer na si Felix dahil ito ay nag-aaral ng engineering sa universidad. Bandang 9:35 ng gabi, nakatanggap si Jennifer ng tawag mula sa hitman na si David at ito ay tumagal lamang ng 2 minuto. Pagkatapos ng tawag, bumaba siya ng bahay at nagpaalam ng magandang gabi sa kanyang ina na nanonood pa rin ng telebisyon at palihim na iniwang naka-unlock ang pintuan sa harap ng kanilang bahay. Bandang 10:02 ng gabi, nagbigay siya ng senyales sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpatay at pagbukas ng ilaw sa study room. Pagdating ng 10:05 ng gabi, muli silang nag-usap ni David sa telepono sa loob ng 3 minuto. Nagpalitan din sila ng text message kung saan muling ipinaalam ni Jennifer na ligtas nang pumasok ang mga lalaki sa bahay ng kanilang pamilya. Ilang sandali lang ang lumipas, 3 armadong lalaki ang pumasok sa kanilang bahay. Isa sa kanila ay si David at ang pagkakakilanlan ng 2 pa ay hindi kailanman opisyal na nakumpirma. Pinaniniwalaang sina Crawford at Carty ang 2 pang kasama pero ayon sa mga ulat, nasa trabaho raw si Crawford ng mga oras na iyon, gayon din ang nobyo ni Jennifer na si Daniel. Inamin naman ni Carty na siya ang nagmaneho ng sasakyan at tumulong sa plano pero iginiit niyang hindi siya direktang kasama sa mga pangyayaring naganap sa loob ng bahay ng gabing iyon. Isa sa mga armadong lalaki ang tinutukan si Beach ng baril sa sala. Samantala, ang isa pa ay pumasok sa kwarto ni Han at kinaladkad siya pababa habang nakatutok ang baril sa kanya at paulit-ulit na humihingi ng pera sa mag-asawa. Kasabay nito, hinarap umano ni Carty si Jennifer sa labas ng kanyang kwarto matapos niyang marinig ang kaguluhan sa ibaba. Pagkatapos, tinalian umano nito ang magkabilang kamay ni Jennifer sa likuran gamit ang sintas ng sapatos. Sa loob ng kwarto, ibinigay ni Jennifer kay Carty ang 2,500 Canadian dollars na cash. Pagkatapos nito, hinanap pa nila ang iba pang kwarto sa ikalawang palapag upang maghanap ng perang maaaring makuha at nakakuha sila ng humigit kumulang 1,000 at 100 Canadian dollars. Samantala, patuloy na tinatakot ng mga armado sina Han at Beach habang nagsisigawan ang mag-asawa sa wikang Cantonese at pilit inaalam kung paano nakapasok ang mga salarin sa kanilang bahay. Nakiusap si Beach na huwag saktan ang kanilang anak na si Jennifer at tiniyak naman ng 3 lalaki na hindi nila ito sasaktan.
Pagkatapos nito, ayon sa mga ulat, itinali ni Carty ang mga kamay ni Jennifer sa rehas ng hagdan gamit ang sintas ng sapatos. Samantala, ang dalawa pang lalaki na pinaniniwalaang sina Crawford at David ay dinala sina Hannah Beach pababa sa basement at tinakpan ng mga kumot ang kanilang mga ulo. Maya-maya, 2 beses nilang binaril si Han, 1 beses sa ulo at 1 beses sa balikat. Pagkatapos, 3 beses naman nilang binaril si Beach sa kanyang ulo. Halos wala ng paghinga si Han habang si Beach ay agad na nasawi sa pinangyarihan. Matapos iyon, mabilis na tumakas ang mga armadong lalaki. Ayon pa kay Jennifer, kahit nakatali umano ang kanyang mga kamay sa likuran, nagawa pa rin daw niyang kunin ang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon at kunwari tumawag sa 911 matapos makaalis ang mga salarin sa bahay ng kanyang pamilya. Samantala, si Han na malubhang nasugatan at nababalot pa rin ng dugo, nagawang gumapang paakyat mula sa basement. Habang tumatawag si Jennifer sa 911, maririnig sa kabilang linya ang mahihinang daing ni Han habang pilit niyang nilalabanan ang sakit. Sa lakas ng kanyang pagsigaw, nagawa niyang makatawag ng pansin sa isang kapitbahay na agad namang tumawag ng ambulansya at pulis. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating naman ang mga rumisponde at dinala si Han sa ospital sakay ng medical helicopter upang agad na mabigyan ng lunas. Samantala ay isinailalim naman si Jennifer sa pagtatanong ilang sandali lamang matapos dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Sinabi niya sa mga otoridad na 3 lalaki daw ang pumasok sa kanilang bahay at humihingi sa kanila ng pera. Ayon sa kanya, tinalian siya ng mga ito sa rehas ng hagdan bago dinala ang kanyang mga magulang sa basement kung saan sila kalaunan ay binaril. Pero sa umpisa pa lang ng investigasyon, nagsimula ng mapansin ng mga pulis ang mga butas sa kanyang kwento. Nahihirapan silang paniwalaan kung paano niya nagawang tumawag sa 911 gamit ang cellphone na nasa kanyang bulsa kung ang 2 niyang kamay ay nakatali sa likuran at nakagapos pa sa rehas ng hagdan. Isa pa, wala ring anumang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa bahay. Kung ganoon ay paano nga ba nakapasok ang 3 lalaki nang walang sinisirang pinto o bintana? At kung tunay ngang pagnanakaw ang pakay nila, bakit sina Han at Beach lang ang binaril at hindi si Jennifer? At bakit nila hahayaang may isang saksi na manatiling buhay at hindi nasaktan? May isa pang tanong na lalong nagpaisip sa mga investigador. Kung magnanakaw nga ang mga salarin, bakit hindi nila kinuha ang 2 mamahaling sasakyan ng mag-asawa na nakaparada lamang sa driveway? Nandoon pa mismo ang susi ng sasakyan ni Han at kitang-kita ito malapit sa pintuan sa harap. Bukod pa rito, bakit wala silang dalang anumang backpack o bag para lagyan ng mga ninakaw? Kung talagang pinagplanuhan nila ang pagnanakaw, siguradong naisip na nila ang ganoong bagay. At dahil nga sa lumalaking pagdududa na sangkot si Jennifer sa nangyari, sinimula ng mga pulis na bantayan ang kanyang bawat kilos. At pagsapit nga ng 12 ng Nobyembre taong 2010, nagising si Han mula sa medically induced coma. Bagamat nabalian siya ng buto malapit sa mata, nabasag ang isang buto sa kanyang leeg at may mga piraso pa ng bala na naiwan sa kanyang mukha, malinaw pa rin niyang naaalala ang lahat ng nangyari. 2 mahalagang detalye ang kanyang sinabi na lalo pang nagpatibay sa hinala ng mga otoridad laban kay Jennifer. Una ay nakita niyang nakikipag-usap daw ang kanyang anak sa isa sa mga salarin na parang matagal na itong kakilala. Ikalawa ay hindi nakatali sa likuran ang mga kamay ni Jennifer at taliwas ito sa paulit-ulit nitong sinasabi sa mga pulis. Dahil dito, noong ika-22 ng Nobyembre taong 2010, muli siyang dinala ng mga otoridad para sa isa pang pagtatanong. Sinabi ng isa sa mga opisyal kay Jennifer na mas makabubuti para sa kanya kung aamin na siya sa kanyang pagkakasangkot. At bilang tugon, sinabi lamang ni Jennifer na paano naman ang nangyari sa kanya. Habang nagpapatuloy ang pagtatanong, nagkwento si Jennifer ng isa na namang detalyadong paliwanag. Ayon sa kanya, ang buong insidente ay isang planong pagpapakamatay na nauwi sa trahedya.
Sinabi niyang matagal na siyang dumaranas ng matinding depresyon kaya kinuha niya si Homeboy para siya mismo ang pumatay sa kanya dahil natatakot daw siyang gawin iyon sa kanyang sarili. Iginiit din ni Jennifer na kalaunan ay gumanda na ang relasyon nila ng kanyang ama kaya nagbago ang isip niya at sinubukan niyang ipatigil ang plano. Pero ayon sa kanya, itinuloy pa rin umano ng mga hitman at nagkamali lamang sila ng naging biktima. Hindi naniniwala ang mga otoridad sa panibago niyang kwento at doon mismo ay inaresto nila si Jennifer. Natukoy ang pagkakasangkot ng 3 hitman at si Daniel Wong sa krimen matapos suriin ng mga eksperto ang kanilang text message at phone records. Kalaunan naman, lahat sila ay inaresto at sinampahan ng kasong first-degree murder, attempted murder at conspiracy to commit murder. Nagsimula naman ang paglilitis kay Jennifer noong 19 ng Marso taong 2014 at tumagal ito ng humigit kumulang 10 buwan. Sa kabuuan ay 7 araw siyang humarap sa witness stand. Doon, inamin niyang siya ang nagplano ng pag-atake laban sa kanyang ama pero iginiit niyang pagsapit ng Nobyembre, nagbago na raw ang isip niya at ipinatigil na niya ang plano. Sa lahat ng isinampang kaso, iginiit ni Jennifer na wala siyang kasalanan, ganoon din ang naging pahayag ng kanyang mga kasabwat. Mahigit 50 saksi ang tumistigo sa korte at higit sa 200 ebidensya ang masusing sinuri. Isa sa pinakamabibigat na ebidensyang iniharap ng prosekusyon ay ang records ng lokasyon ng mga cellphone at ang mga mensahe ni na Jennifer at Daniel ilang oras lamang bago nangyari ang pagpasok sa bahay. Mahigit 100 text message ang sinuri at iginiit ng prosekusyon na walang anumang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa bahay. Itinuro rin nila ang maraming hindi pagkakatugma sa salaysay ni Jennifer na taliwas sa pisikal na ebidensya. Isa pa sa mga naging malaking tanong ay kung bakit siya lamang ang naiwan na walang kahit anong pinsala at wala ring makatwirang paliwanag kung bakit nangyari iyon. Napansin din ng prosekusyon na halos wala siyang ipinakitang emosyon, hindi lamang matapos ang krimen, kundi sa maging libing ng kanyang sariling ina. Samantala naman, iginiit ng depensa na matagal nang nakakaranas si Jennifer ng emotional na pang-aabuso mula sa kanyang mga magulang simula pa noong siya ay bata pa at umabot na lamang siya sa puntong hindi na niya kinaya ang lahat ng kanyang dinadala. Sa kabila nito, napatunayang nagkasala si Jennifer Pan sa pagkamatay ng kanyang ina na si Beach Pan at sa tangkang pagkitil sa buhay naman ng kanyang ama na si Han Pan. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol sa loob ng hindi bababa sa 25 taon. Napatunayang nagkasala rin sina Daniel Wong at 2 sa 3 hitman na sina David Milvaganam at Lanford Roy Crawford. Pareho rin silang hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad na parol. Kasabay ding niliti si Eric Sean Carty, ngunit dahil nagkasakit ang kanyang abogado, idineklara ng hukuman na mistrial ang kanyang kaso. Noong taong 2015, muli siyang nilitis. Sa pagkakataong iyon, umamin siya sa kasong conspiracy to commit murder. Hinatulan siya ng 18 taong pagkakakulong na may posibilidad na makapag-apply para sa parol pagsapit ng taong 2024. Pagkatapos maipataw naman ang mga hatol, naghain sina Han Pan at ang anak niyang si Felix ng isang kahilingan sa korte na huwag nang pahintulutang makipag-ugnayan pa si Jennifer sa kanila o sa sino man sa kanilang pamilya. Pinagbigyan naman ng korte ang kahilingang iyon at ipinagbawal din kay Jennifer ang anumang pakikipag-ugnayan kay Daniel Wong. Ang nangyari noong madilim na gabing iyon ng 8 ng Nobyembre taong 2010 ay nag-iwan ng malalalim na sugat kina Han at Felix. Nakaranas ng matinding depresyon si Felix at kalaunan ay lumipat sa silangang bahagi ng Estados Unidos upang siya'y makapagsimulang muli. Samantala, hindi na nakabalik sa trabaho si Han. Matapos ang pagkawala ng kanyang asawa, nagsimula siyang makaranas ng matinding anxiety, hindi makatulog sa gabi at paulit-ulit na nakakaranas ng nakakatakot na bangungot. Dahil sa kanyang mga tinamong pinsala, hindi na rin niya magawa ang mga dati niyang kinahihiligan gaya ng pag-aalaman at pakikinig ng mga musika.
Hindi na rin niya kayang balikan o kahit isipin man lang ang bahay na dati nilang tahanan bilang pamilya. Sa kanyang victim impact statement, sinabi ni Han na nang mawala ang kanyang asawa, pakiramdam niya ay nawala rin ang kanyang anak sa parehong pagkakataon. Hindi na niya nararamdaman na mayroon pa siyang pamilya at marami raw ang nagsasabing dapat siyang magpasalamat dahil nabuhay siya, pero para sa kanya, pakiramdam daw niya ay patay na rin siya. Tinapos niya ang kanyang pahayag sa pagsasabing umaasa siyang balang araw ay pag-iisipan ni Jennifer ang nangyari sa kanilang pamilya at maging isang mabuti at tapat na tao. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng video ito ay huwag mong kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin sa kasong tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.